Amen. Hallelujah. Maganda pong umaga sa inyo lahat. Pakikalabit mo yung katabi mo. Good morning. Salamat sa Panginoon at naririto ko ngayon. Thank you, Lord. Okay. Thank you so much. Hallelujah. Yes. Talagang napaka-amazing po talaga ni Lord. Ano po? Hallelujah. Alam nyo, talagang ang pag-ibig ng Diyos kahit kailan hindi yan nawala. Ano man yung pinagdadaanan natin, makagawa man tayo ng kasalanan, ang pag-ibig niya ay patuloy na mananahan sa buhay natin. Meron po bang bago dito? Merong bagong attend? Pakitaas nga po ng kamay or pakitayo lang para po ma-recognize. Merong, praise God. Palakpakan po natin sila sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Alam mo kapatid, hindi po aksidente na narito kayo ngayon. May purpose ang Panginoon kung bakit narito kayo. Amen. So, bago po tayo magsimula, nais ko po muna tayong manalangin. And this time po, nais ko lahat tayo, renouncement lang po. Kasi itong topic na to, ito yung magsisilbing linaw sa puso natin, sa isip natin, na buhay ang Diyos. Amen po ba? Sige po, inaasahan kong tumayo ang lahat. At pakilagay ang inyong kanang kamay sa inyong dibdib. Yan. Hallelujah. Lahat po tayo, maging bata o yung mga nasa likuran, lahat po tayo. Sige po. Yes, Heavenly Father, we worship you, we glorify you, we magnify you, Lord. Maraming salamat dahil kami ay muli dinako mo sa iyong gawain na isa sa pinakamahalaga sa aming buhay. Panginoon, sa oras na to, narito ang inyong mga anak at muli, nais na kausapin kayo. Sige mga kapatid, sundan niyo po ang aking panalangin. Renouncement lang po tayo. Lahat po tayo. Wala pong magsasalita, walang magkikwentuhan. Lahat po tayo. Panginoong Jesus, sabay po tayo lahat-lahat. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong buhay na ginugol mo sa akin, sa aking mga kasalanan. Narito po ako, humihingi ng kapatawaran, kalinisan ng aking puso, isip, diwa, at maging sa aking pananalita. Patawarin niyo po ako, Panginoon, at sa oras na to, binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita rito upang malayang kumilos sa aking buhay. At simula sa araw na to, pinapatawad ko na rin po ang lahat ng mga nagkasala sa akin, nakagawa ng hindi maganda sa akin. At sa halip, let your blessing be upon them. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, isulat mo ang aking pangalan sa inyong aklat ng buhay upang maranasan ko ang kaluwalhatian mo, ang pag-ibig mo. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Sige po, ako na lang po mananalangin. Yes, Holy Spirit, flow. In the name of Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat sa oras na to. Ang lahat ay pagkalooban mo ng wisdom. Ang lahat ay buksan mo ang tenga, buksan ang puso sa pakikinig ng iyong mga salita. For you alone the highest praises and glory. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Hallelujah. Yes, ang sarap.
Okay. So, ang ating pong topic ngayon is overcomer. Don't you know that all of us are overcomer? Do you know that? Amen. Yes, totoo po. Lahat po tayo ay overcomer. Katulad kanina ng nagtestimonya, punong-puno siya ng takot before. Pero, she overcome the fear by surrendering her life. So, talakayin po natin ngayon kung what is this all about. Ang isang example po na pwede kong ihalin tulad sa aklat sa Biblia is the life of Gideon. Kung merong man nakakakilala si Gideon, ay isa po siyang duwag. Tandaan niyo po, isa po punong-puno ng takot. Sige po, basahin po natin Judges, tatalon po tayo, Judges 6 verse 12 to 16 at Judges 7 verse 20 to 25. Punta muna tayo sa chapter 6 verse 12 to 16. Apat po ito, so pwede po tayo magalininan. So ako po muna. Verse 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior, mighty warrior." Sige po, 13. Amen. Lahat po tayo, kasi alam ko yung iba po hindi naman nakakapagbasa ng Biblia sa araw ng Lunes hanggang Biyernes. So, ito lang po yung pagkakataon natin na makabasa ng Biblia, kaya lakasan po natin. 14. And the Lord looked upon him and said, "Go, and this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of Midianites. Have not I sent thee?" 15. Pardon me, my Lord, Gideon replied, "How can I save Israel? My cry is the wickedness of Manasseh. I have the least of my family." Amen. 16. And the Lord said unto him, "Surely I will be with you, and thou shalt smite the Midianite as one man." Amen. So, punta naman po tayo sa Judges 7, verse 20 to 25. Okay? So, chapter 7, verse 20. Ako po muna. And the three companies blew the trumpet and brake the pitchers and held the lamps in their hands. And the trumpets in their cried, "The sword of the Lord," and of Gideon, 21. Kayo po. All the Midianites ran, crying out, "Take them." Amen. 22. And the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the host. And Zerath, and to the border of Abel Meholah, unto Tabat. Next. Okay. Next, 24. And Gideon sent messengers throughout all Mount Ephraim, saying, "Come down against the Midianites, and take before them the waters unto Beberah and Jordan." Then all the men of Ephraim gathered themselves together and took the waters unto Beberah and Jordan. And the last, 25. They also appeared two of the Midianite leaders, Oreb and Zeeb. They killed Oreb at the rock of Oreb and Zeeb, the hundreds of Zeeb. Then pursued the Midianites and brought the heads of Oreb and Zeeb to Gideon, who was by the Jordan. Amen. Hallelujah. Lord, bless your word, O God. At hayaan mo na yung mga salita ay malayang kumilos sa aming mga buhay. Amen. So, katulad ni Gideon, katulad ng sinasabi ko sa inyo, gusto ko lamang po magkaroon ng konting background kung sino si Gideon. Una po sa lahat,
Sino ba si Gideon? Siya po ay isang takot na tao. In the Bible, sabi dito, ang kailangan ditong mapatunayan o kung paano na-overcome ni Gideon ang kanyang takot. At kung ibabase natin sa sarili natin, katulad na nag-testimony kanina, siya ay nagkaroon ng takot. At lahat po tayo ay merong takot. Pero sabi sa Biblia, dalawang klase po ang takot. Una, in the Bible, fear has completely different meanings. First, it can means negative. Negatibo. Ang takot ay isang natural na emosyon at tugon ng katawan sa mga banta, panganib, o mga sitwasyong nagdudulot ng panganib at pag-aalala. Kung minsan tayo din ang nagkikreate ng ating takot. Bakit po? Dahil sa mga kasalanang nagawa natin. At yung pangalawa naman daw, it can mean a positive, deep awe, respect. Ito yung takot sa Diyos na hindi literal na panginginig sa sindak, kundi isang malalim na paggalang at pagpapasakop sa Kanya. Ito yung pagpapakumbaba sa Kanya, na kung saan miiwas kang makagawa ng mga bagay na hindi ikalulugod ng Panginoon. So, yun po yung dalawang klase ng takot. Ngayon, sabi dito, tungkol kay Gideon, sino po ba si Gideon? Okay. Siya yung famous military leaders po sa Bible and judges of Israel. Ang ibig sabihin po ng Gideon, you were cutter or the one who cuts down. Yun po ang ibig sabihin ng Gideon. Napakaganda po ng istorya ng buhay ni Gideon. Dahil si Gideon ng mga panahon na yon ay punong-puno ng takot. Ang pamilya po ni Gideon ay galing sa tribe ni Manase. Isa pong mahirap na pamilya at isa sa mga pinakamababa. At si Gideon po ay ang taong masasabi natin na talagang duwag. Dahil during that time po, sinakop po ng Manase, ng Midianite ang Israel. Bakit po? Dahil ang mga Israelites during that time ay naging suwail sa utos ng Panginoon. Nagkaroon sila ng Diyos-Diyosan at marami ang mga naging makasalanan dahil sa pagiging stubborn nila. Si Gideon po ay anak ni Joas sa pamilya ng mga Abizer. Kilala po siya bilang mapagkumbaba. Subalit, andun ang takot niya. And during that time, sinakop po ng mga Midianites ang Israel. At lahat po kinukuha, mga ani nila kinukuha, na hanggang sa takot na lang ni Gideon, yung mga ani na sa kanya, tinatago niya para hindi makita ng mga Midianites kasi wala silang kakainin. Subalit isang araw, isang anghel ang nagpakita sa kanya. At tinawag siya. The angel appeared to Gideon while he was hiding. Nagtatago po siya sa mga Midianites. So ang nangyari, tinawag siya ng anghel. At alam niyo po ba kung anong tawag sa kanya? A mighty man of valor. Nag-confuse siya. Sabi niya, ano to? So nagda-doubt siya. Ba't mo ko tinatawag ng mighty man of valor? Isa akong duwag. Wala akong lakas para labanan ang mga Midianites. Pero dahil dito, sinabi niya na ang pamilya ko ay mababang uri lamang. At ako, sa pamilya ko, ay ang pinakamababa at pinakaduwag. Pinakamahina. Simula nun, magmula pa nung araw, ay lagi na lang mayroong pagdududa sa puso ni Gideon. At takot. At nagkaroon siya ng panghihina
tinatanong niya ang sarili niya, kaya ko bang maging leader at maging mandirigma? Nagtanong siya sa Diyos at humingi siya ng palatandaan kung paano niya mapapatunayan sa kanyang kalooban na kaya niya ito. Subalit, sinabi dito ng Panginoon, hindi kita iiwan kailanman. At mula noon, nagkaroon siya ng tiwala. Pero hindi ganun kadali. May preparation. Katulad ng ginawa natin kanina, nag-renounce tayo at yung mga bago ay tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Ngayon po ay may banal na spirito na kayo sa inyong puso. Pero hindi dyan natatapos ang gusto ng Panginoon. So, ang preparation, faithfulness begins at home. So, ang ginawa ng Panginoon, before Gideon ever called to a public military campaign against Midianites, God commands him to tear down all his father's illegal altar to the idol Baal. Kasi noong mga panahon po na yon, yung pamilya ni Gideon ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero si Gideon, ang Panginoon po kasi titingin sa puso, hindi sa kung anong ginagawa mo. Alam ng Diyos na tinatawag ka niya dahil sa puso mo na marunong kang sumunod. So, unang tinanggal sa kanya, clearing local idols. Preparation po para sa kanya yon. So, sabi diyan, tanggalin mo, commands him to tear down all your father's illegal altar to the idols of Baal. Next, private obedience. Public usefulness and leadership require private integrity. Integridad po. Pag sinabi natin ang meaning ng integridad, nandoon na po lahat. Dahil ang pangahawakan mo, yung pagkatao mo. Integridad. Addressing issues in one's personal life first. So, hindi dito natatapos. Kahit pa may takot ka sa puso mo, kahit ano man yung pinagdadaanan mo, kahit ano man gaano man kasama ang naging buhay mo nung nakaraan, pag ikaw tinawag ng Panginoon, tandaan mo, lilinisin ka niya. Amen. Proven and tested na po yan sa lahat po ng mga ginagamit ng Panginoon ngayon. Nilinis po ng Panginoon ang buhay natin. At yan, sinabi niya dito, kahit pa may doubt tayo, kahit pa, don't you know that doubt is a sin? Kaya pag humingi ka sa Panginoon, you make it sure that you claim it. At pag kinlaim mo yan, paniwalaan mo na ibinigay na sa'yo. Dahil pag ikaw ay nag-doubt, yun po yung nagiging sagabal para matanggap mo ang pinapanalangin mo. So, God is patient with human doubt. Sabi dito, si Gideon, nagsistruggle siya dahil doubt nga siya. Dahil nga takot nga siya, may fear siya. And respectfully, ask God for multiple reassurance. Sinisure niya kay Lord, Lord, anong assurance ko na mananalo kami? At dito, nakita ng Diyos yung weakness. At sa halip, ang ginawa ng Diyos, minit siya ng Panginoon through His level of faith to build confidence. Kita mo kung anong gagawin ng Panginoon sa'yo pag takot ka? Bababa siya sa level mo para iaakyat ka niya para ma-build ang confidence mo. So, lahat ng tao may purpose ang Panginoon. Individually, lahat tayo may purpose ang Diyos. May kanya-kanyang purpose ang Panginoon sa buhay mo.
Hindi porket mag-asawa kayo, pareho kayong pastor, may linya ang Panginoon para sa isa't isa sa inyo. Gagamitin ka ng Panginoon in a different way. At yung pagkakaupo mo dyan, hindi aksidente na ikaw ay dinala ng Panginoon dito dahil may gustong gawin ang Panginoon sa iyo. Amen. So, ano yung mga key aspects? Yung key aspects ng God is in this purpose. First, katulad nung sinasabi nga sa Biblia, nagsasuffer na yung Israel for 7 years of devastating their crops. Ninanakaw ng mga Midianites yung kanilang ani. Parang lahat, ini-invade sila talaga. Yung ani nila, yung crops, yung livestock, so lahat ng hayop. So, yun ang naging problema noon. So, anong ginawa ng Diyos? Winasak muna yung idols nila, dineliverance sila from idolatry, at sinimulan ang spiritual transformation or reformation. Now, He commanded Gideon to tear down his father's altar to Baal and the Asherah pole. Yun po yung mga ina-idols nila noon. Replacing them with the proper worship of God. God is not any items na ginawa ng tao. Ang Diyos ay hindi rebulto. We should worship God in spirit and in truth. When we say spirit and in truth, do you need to idols? No. God wants a proper worship to Him. God wants you to feel His presence. Yung presensyang magpapalakas sa iyo. Yung presensyang magpapagaling sa iyo. Yung presensyang magbibigay ng courage. Yung presensyang magbibigay ng confidence sa inyo. This is what we call God's confidence. Lahat naman tayo mayroong confidence eh. Pero ayaw na Panginoon na confidence mo lang ang gamitin mo. Ang gusto na Diyos, God's confidence. Amen po ba? At pagkaya lahat na yan, nasa iyo. Dito na mararanasan, i-display ng Panginoon yung divine power mo. Amen po ba? Doon lalabas ang pagpapakita kung saan kanya gagamitin. At katulad ng nangyari kay Gideon, intentionally, kita nyo ha, sinabihan siya ng Panginoon, I will always be with you. Anong sabi niya? Naghagilap na siya ng mga soldier doon sa kanilang lipi. Okay? So, nakahagilap siya ng 32,000 people na ginawa niyang soldier. At sa 32,000 na yun, kung iisipin mo, kayang-kaya niya nang buwagin ang mga Midianites. Pero ang sabi ng Diyos, masyadong madami yan. So anong ginawa niya? Miniti niya yung 32,000 na mga tao at doon sa gitna, sinabi niya, kung kayo ay natatakot, maaari na kayong umalis. Umalis ang 22,000. Ang natira ay 10,000. Mo, ang dami talagang mga takot, ano? 22,000 ang natira. At nung hinarap ni Gideon ang mga taong ito sa Panginoon, sabi ng Panginoon, madami pa yan. Sabi ni Gideon, Lord, 10,000 na lang yan. Ma-overpowered na kami. Marami pa yan. Inutusan si Gideon, dinala sila sa tubigan. At sabi ng Panginoon, utusan mo ang mga tauhan mo na uminom ng tubig sa kanilang mga kamay. So, uminom ng tubig sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, sasalukin nilang tubig at iinom sa kanilang mga kamay.
merong mga tao na pumunta mismo sa tubig at hayok na ininom ang tubig, they're using their mouth. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Panginoon, kumuha ka ng tubig sa kamay mo at uminom ka sa iyong kamay. At ang gumawa lamang noon ay ang 300 tao. So pinaalis ni Gideon ang mga uminom doon mismo sa tubig, gamit ang kanilang mabibig. Ano pong gustong ipahayag dito ng Panginoon sa buhay natin? Ang gusto po niyang ipahayag, obedience. Marami tayong kaparaanan minsan. Gumagawa tayo ng paraan, tao, ang ginagamit. Pero ang gusto ng Panginoon, sa Kanya ka umasa. Obedience, sundin mo ang kalooban niya sa buhay mo. So, ang natira sa Kanya from 32,000, naging 22,000, naging 10,000, at ngayon, ang natira na lang sa Kanya ay 300. Imagine, kaya ba nun? And dami-dami na Midianites during that time. At dito pinakita ng Panginoon, showing grace in weakness. Kung saan ang weakness mo, doon kanya gagamitin. Amen. Gusto ko lang ipahayag sa inyo kung saan ako ginagamit ng Panginoon. Ginagamit ako sa pananalangin sa mga taong may karamdaman. Dahil bakit? Pinagaling po niya ako. Yung taong nakatayo ngayon dito ay may cancer before 4th stage. Tinaningan na po ako ng Diyos. Pero sa halip na mag-wonder ako, magmukmok, umiyak, I used to say, nag-stay ako sa church. GA1 pa po kami noon. At doon ginamit kami mag-asawa. Ang asawa ko po naglilinis ng church, nag-aayos tuwing umaga. Maaga kami kada linggo. Andun po kami alas 6 na ng umaga. Bakit po? Alas 9 pang start ha. Ako po magluluto ng almusal ng aming pastor. At yan ay si Pastor Lim. Doon po nabuo yung aming buhay. Hanggang sa lumipas ang taon ng taning ko. Kung saan ka, kahinaan mo, doon ka gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman, doon siya nagbigay ng grace in weaknesses to transform an insecure man hiding in a winepress. Yan po si Gideon noon. Tinransform siya ng Panginoon. Nag-show ng grace into a courageous leader through God's personal reassurance of His presence. Inassure po ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, tunay ng Panginoon pag sinabi niya, hindi po niya binabaliwala. Marami na pong verses sa ating pong Bible, ang mga pangako niya na kung saan naging natutupad. Ang guaranteed victory, kakabila ng iyong pagiging mahina, sa kabila ng iyong pagdududa, nagawa ni Gideon na talunin ang mga Midianites. At alam niyo po ba kung paano nila tinalo? Strategy. Ang mga Midianite nandoon na. Ang dami talaga. Sila 300 lang. Pero sinabi ng Diyos, pinag-prepare sa kanila, trampeta lang ang kailangan nyo. At bulo. Yung bulo po yung ano po, yung may apoy, yung merong hawak-hawak nila yung kanilang sulo. Yun lang ang dala nila. At habang natutulog ang mga Midianite, inano nila ang trampeta, nagturotot sila at sinabayan ng mga sinindihan ng lahat ng kanilang apoy, mga bulos. At sa pagkabigla po ng mga Midianite, naggulantang dahil diba, pag tulog po ng tao, pag nagkulantang, diba, mas nagtataranta siya. Ganun po yung nangyari sa mga Israelites, ay sa mga Midianites. Kaya sa gulat nila, dahil akala nila, ginigera na sila, which is yung mga tao ni Gideon, na andun lang, nag-aano ng trumpeta, nag-ingay lang. Ang nangyari sa Midianites, sila po ay nagpatayan.
hanggang sa sila ay naubos. Ganyan po ang strategy ng Panginoon. We have to ask wisdom from God. Kung meron kang matinding pinagdadaanan, ask wisdom from God. Don't confide on your own. Kasi mayroong kaparaanan ng Diyos kahit ganong kabigat yan. Tandaan po natin, hindi po tayo bibigyan. Hindi i-allow ng Diyos ang anumang pagsubok, ang anumang testing sa buhay mo kung alam niyang hindi mo kakayanin. Amen po ba? Proven and tested po. So nagkaroon po siya ng courage. At dito, nakita yung key elements ni God sa kanyang mga pangako. At nakita dito yung kanyang guaranteed victory. Ang mga victory niya, sabi niya, ito po isa pong victorious thing na talagang sabi nga dito, ang Panginoon ay kikilos para sa iyo. So, nagkaroon sila ng guaranteed victory. God promised total success, saying Gideon would defeat the Midianites. At talagang together as one man. Ilan lang sila? 300. And 5,000 ang mga Midianites. Natalo. Hindi sila kumikilos, hindi sila pumapatay. Bakit? Ang mga Midianites mismo, nagpatayan sila sa isa't isa. Nakita nyo? At makikita nyo rito, una po, ang mga key elements ng pangako ng Diyos. Divine presence. God assured Gideon he would not face the enemy alone. Kaya mga kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan natin, God make an assurance to you. Hindi ka nag-iisa. At katulad kanina ni Sister Che, na nagpatotoo. Totoo po yan. Maraming nananalangin sa Kanya. Meron po tayong intercessory ministry. You can ask for your prayer requests. At lahat po yun na nakalista. I-send nyo lang po sa Family Life. Hindi po namin yan tinatantanan. Lahat po yan ay ipinapanalangin. Kaya naman makikita nyo, yung guaranteed victory. Ano po yung guaranteed victory? God promised total success, saying Gideon would defeat the Midianites together as one man. So, sinunod lang yan ng Diyos. Sinunod lang niya. Obedience. Nagpakita siya. Oh, may pinatay ba sila? Wala. Mismong yung mga Midianites nagpatayan dahil sa nagulat sila sa ingay at sa nakita nilang mga apoy sa paligid nila, akala nila sinusunog na sila. At dahil naalimpungatan sila sa pagkakatulog sila nagpatayan. At dito po, another elements of God's promise. Strengthening, palalakasin Kanya. Mga sign. God met Gideon's doubt and patience, providing signs like fire from the rock and the whole please test to confirm the promise. Kung minsan, magpe-pray tayo, tapos sa pagbabasa natin ng Biblia, may mga pangako siya. Alam niyo po, tuwing ako'y mananalangin, eto ever since po na naging Kristiyano ako, since 1989, ang pinaka-paborito ko pong promise niya sa akin is came from Deuteronomy 6, verse 10 to 13. Sige anak, pakibukas nga ito. Deuteronomy 6, verse 10 to 13. Ito po yung pangako niya na pinangahawakan ko. Sabi niya sa verse 10, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and godly cities which thou buildest not. Dadaling ka niya sa pangako na pinangako niya sa ating mga ninuno. 11. And houses full of all good things which thou fillest not, and wells digs which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantedst not, when thou shalt have eaten and be full.
pagkakalooban ka niya sa lahat ng oras ng iyong mga pangangailangan. Then, 12. Then beware lest thou, ito po yung condition. Then beware lest thou forget the Lord. Do not forget thou, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. At ito pa ang pinakamahalagang utos niya. Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him and shalt swear by His name. So, fear the Lord, serve Him. Proven and tested po sa buhay namin. Magmula Batangas, pinadala po kami ng Panginoon dito sa Calap. Ang dala lang po namin ay 3 maleta. Isang maleta ng damit ko sa akin, isang maleta ng damit ko sa anak ko, at isang maleta ng damit para sa asawa ko. Pumunta po kami rito, hindi namin alam kung saan kami titira, pero ginamit ng Diyos ang lahat ng kaparaanan. Pinatira kami ng walang bayad dyan sa may bahay na green dyan. Ang bahay po na yan, dyan sa may baba, ay pag-aari ng aming ninang sa kasal. Pinatira po kami dyan, walang bayad. Bago kami napunta sa family life. Kita nyo? Pagsunod. Hindi namin alam kung saan kami pupunta nun. Basta yung panahon na yun, nasa J1 kami, panayang panaginip ko nun, aalis kayo dito. Lord, saan kami pupunta? Sumunod lang kayo. Sa linggo po yan, hindi ako pinatulog. Kaya sabi ko sa asawa ko, Daddy, aalis tayo rito. Kita niyo ang Panginoon, pagsunod. Victory rests on God's power, not our resources. The shrinking army, sinrink ng Diyos ang army ni Gideon from 32,000 hanggang 300. Kita mo? So, hindi kailangan ng Diyos na maging mayaman ka. Hindi kailangan ng Diyos na maging full ka. Ang kailangan ng Diyos, actually nga, ang gusto ng Diyos yung walang-wala ka. Bakit? Sa kawalaan mo, doon ka niya pupunuan. Paano kung puno ka na? Paano ka pa niya bibigyan? Amen po ba? Yung gusto ng Panginoon, yung walang-wala ka. Dahil doon makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Your Shekinah glory, the Shekinah glory of God, be seen upon you. Kung paano ka tinaas ng Diyos, kung paano ka niya pinalago, at kung paano ka niya pinayaman. Amen po ba? Dito po, victory rests on God. Preventing human pride. Minsan po may pride tayo eh. Hindi, kaya ko yan, matalino ko eh. Hindi, kaya ko yan, malakas ako. God deliberately makes the army tiny. Pinakonti ni God ang army ni Gideon. 300 against 100,000. At doon, binus niya yung kanilang strength. Proving that the true victory comes from God. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Sister Che. Pinagaling siya. Imagine, naranasan ko rin yan eh. Hindi ko alam kung paano kung nangyari na during that time na alam ko may cancer ako, tapos nabuntis ako. Sabi ng asawa ko, Ma, hindi ka pwedeng mabuntis. Yun na po si J.A. noon. Kasi yung panganay ko, kinuha na niya. Sabi ko, hindi, bakit ako hindi pwedeng mabuntis? May asawa ko, ikaw. O, pinaalala ba, hindi ba may sakit ka, may cancer? Oo nga, no? Sabi kong ganon. Nawala na sa isip ko na may sakit. Pero Panginoon, talaga napakabuti niya. Nagpa-check ako, second opinion, UST, then St. Jude. Ayun po yung connection ng doktor ko. I am free from cancer. Palakpakan po natin ang Diyos. At hindi lang po yun. Nakapag-abroad pa ako. Imagine, alam nyo kung gaano ano yung abroad, di ba? Talagang told throughout po talaga na, physical examination. All examinations ko are negative. Ganyan kabuti ang Panginoon. So makikita mo, through your weakness, victory comes from a divine help. Amen. At dito na po tayo sa conclusion.
Ito po yung theological takeaways natin kung paano mag-work si God. Through our weakness, God deliberately chooses the underdog and small numbers to display His unmatched power. Alam mo, gustong-gusto ng Diyos yung sirang-sira ka, yung wasak-wasak ka. Yung talaga naliligaw ka ng landas, yun ang gusto ng Diyos. Look at Paul. Si Paul, kilala natin kung gaano kasama. Di ba? Pumapatay po siya sa utos ng emperor nun. Pero pinili siya ng Diyos. At nung siya ay tumugon sa Panginoon, kita mo kung gaano siya katibay sa kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, huwag mong indahin na may dinadala ka ngayon. Huwag mong indahin ang hirap mo ngayon. Tatanggalin ng Diyos yan. Ang takot. Kasi yung takot, hindi yan qualify. Pero, nung panahon na yon, Gideon has been honest about his fear and security. Panginoon, takot ako. Panginoon, nagdududa ako sa sarili ko kung kakayanin ko to. Yet, God still, yung pangako niya, I will be with you forever. God still used him powerfully through radical obedience. Radical obedience, sumunod siya talaga. Sa ayot sa gusto niya, sumunod siya. Kaya, yung faith natin, mga kapatid, over self-reliance, requires po natin abandoning human pride. Sabi nga, if you're in Christ, you are now a new creation. You are now a new creation. Lahat ng luma, papalitan niya. Lahat ng ugali mo na luma, na pangit, papalitan niya. I remember, nung dalaga po ako, I am a professor po ako, at may position ako sa Airlink International Aviation School. Grabing pagkataray ko, hindi po ako naaawak bagsak ko yung tao. Binabagsak ko kasi po sa kind of job namin, I'm handling major subject. So mga hawak ko graduating. Ang graduating ng air pilot, pag-graduate mo yan, hindi marunong magbasa ng radar, babagsak yung eroplano. Ang motto po ng isang airline or Airlink International Aviation School, 1 bolt can cost 1,000 lives. So ibig sabihin, isang bolt lang po ang magkamali sa paggawa ng eroplano. Ilang libo ang babagsak, ang mamamatay. So doon na ina-establish sa puso namin na kailangan pag-graduating bagsak kung bagsak. Pero alam nyo, may kaparaanan pala ang Diyos. When I accepted Jesus in my life, hindi pa ako masyadong, binago niya ako po, pero hindi pa masyado. Pero nung ko na unti-unti nararanasan, nawawala ang pagkataray ko. Sa halip, pinalitan ako ng isang compassionate heart. Dahil hiningi ko sa Panginoon, Lord, give me a compassionate heart. Ando dun yung empathy, ando dun yung sympathy. Bakit? Gusto kong mailagay ang puso ko sa kanila. Sa mga taong lumalapit, sa mga taong nagmamakaawa, sa mga taong nakikita kong naaapi, sa mga taong nakikita ko nagdaranas. Gusto kong mailagay ang puso ko. Kaya ganun na lang po ngayon ang puso ko. Kung paano ka binago ng Diyos, doon kanya gagamitin. At dito po tayo magtatapos. Pakibuksan na. Lamentasyon 3 verse 22 and 23. Ito po, favorite ko po ito. Ito po isang kanta na talagang favorite ko po. Sabi dito, it is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen po ba? Amen. Sa pagising pa lang natin sa umaga, andyan ang Diyos. Bagong-bago, sariwang-sariwa,
para sa panibagong pag-asa ng ating buhay. Don't you know, once your eyes open, that is one of the greatest blessings that God has given us. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Ini-invite ko po yung mga singers. Amen. Sa oras na to po, tayo mananalangin. Anak, yung second song. I'm first song. Chorus lang, anak. Tayo po'y mananalangin. Dito po, namnamin natin yung presensya niya. Ang Panginoon ay patuloy na kikilos sa buhay natin. At para po sa ating bago ngayon, hindi kapatid naging aksidente. Hindi aksidente pagpunta mo rito. God will move in your life, in your family. Makikita mo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sige po, tayo po yumuko. Dito po inaasahan ko, bawat line po, magdikit ng konti, hawakan ninyo ang isa't isa. Maghawak-hawak po tayo. Bawat line po, bawat line. Yan. Para hindi na po umalis sa pwesto. Yan. Bawat line. Amen. Sige po, pikit po lahat. Hallelujah, hallelujah. Awitin po natin yung unang awitin. Yung chorus na lang. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po, damdamin natin ang presensya ng ating Panginoon. Pwede kang magsalita, sabihin mo yung kailangan mo, sabihin mo yung prayer request mo. Paki-close lang yung mga mata. Yara shakara bahandara shikara yara bababa. Yes, Lord, show me your glory, oh God. Hallelujah, hallelujah. Your glory. Yes, Lord. Show me your glory. Yes, hallelujah, hallelujah. Show me your glory. Yes, Heavenly Father. Show us your glory. Sa mga anak mo ngayon na naririto at patuloy na nagtitiwala sa inyo, Panginoon ko, let your Holy Spirit maranasan nila sa kanilang mga buhay, Panginoon ko. Ipapakita mo ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. At sa mga taong nagtitiwala sa iyo, Diyos, patuloy mo silang pagpapalain. Bubuksan mo ang pintuan ng kalangitan sa kanilang buhay. At sa oras na to, ang lahat ng spirito ng takot, winawasak kita sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Espiritu ng takot sa pagharap sa katotohanan, winawasak kita sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Espiritu ng poverty sa lahat ng mga anak mo, winawasak ko sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Spirit of sickness, in the name of Jesus, mga kapatid ko, ano yung masakit na pati sa'yo, itouch mo ng iyong kanang kamay sa oras na to. And let the healing touch of God be upon you this time in the name of Jesus. In the name of Jesus. Healing flow, healing flow, healing flow. Heavenly Father, show us your glory, oh God. We are longing to be with you. We're longing to see your glory. We're longing to experience your power. We're longing to experience your kindness, your love. Hallelujah, hallelujah. Healing touch flow. Healing touch flow. Spirit of courage from God flow. Spirit of God's confidence flow. Spirit of love, oh God, flow.
Spirit of love flow. Spirit of love flow. Heavenly Father, let your love prevail to every one of us. Continue loving us. Continue showing love to others. Continue showing empathy. Continue showing sympathy to others, Lord. Ang mga kapatid namin, Lord, na nangihinga, gamitin mo kami, Panginoon ko, upang sila'y magkaroon ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. Ang lahat ng mga kapatid namin na may karamdaman, gamitin mo kami, Panginoon ko, to lay hands para sila'y magkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Pirasya ka na ba? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, thank you so much for your word. Thank you so much for your presence. Hallelujah. You are our God, our omnipotent God. Take charge of everything in our lives. Take charge of everything in our lives, oh God. The blessings will flow like a river. Thank you so much, oh Lord. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for your glory, oh God. Hallelujah. For your glory.